Okay, so start po muna tayo ng recording. Naputol po tayo. Sige po, magpatuloy po tayo ngayon. Salamat po sa nag-comment na hindi po naka-record. Salamat. Nakalimutan ko pong i-record. Okay, so dito tayo magsisimula ng ating recording. Magandang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. International na rin. May mga taga-ibang bansa po rito, taga-Israel, taga-Singapore, taga-Hong Kong, meron pang Japan, meron pang taga-Abu Dhabi, meron pang taga-Ormoc Leyte, Davao City, taga-Dubai, taga-Iloilo, taga-Palawan, taga-California, taga-Kingdom Saudi Arabia. Magandang gabi ho sa ating lahat. Lalo na sa mga taga-US, may dalawa tayong taga-USA dito, taga-California at taga-New Jersey yata. Yun, kung di ako nagkakamali. At meron din taga-Batangas. Yun lamang. Nandito po, gandang gabi ho sa ating lahat. So ngayon, magpatuloy po tayo, no? So maliwanag po dyan sa Galatians chapter 3 verse 1 na parang si Apostol Pablo dito ay biglang nagsalita ng mga hangal kayong mga taga-Galacia, 'di ba? Sino ang nakagayuma sa inyo? Tingnan niyo, no, kaya siya galit dito kasi sa verse 2, sinabi niya rito na kung ang tao daw ay mapapawalang sala daw sa magitan ng pagsunod sa Diyos, walang kabuluhan po yung pagkamatay ni Kristo. Ibig sabihin, yung mga tao na nananampalataya sa pagsunod, 'di ba? Ay parang lumalabas niya na nonsense yung ginawa ni Kristo. Diba? Kung maliligtas ka sa pagsunod sa Diyos, nonsense yung ginawa ni Kristo kasi may ginawa po si Kristo. Siya yung sumunod sa kautusan eh. So ba't ka susunod sa kautusan? Wala namang masamang sumunod sa kautusan, pero kung yan po ang iyong pamantayan para ikaw ay paboran ng Diyos, para ikaw ay pagpalain ng Diyos, para ikaw ay maligtas, para ikaw maging banal sa mata ng Diyos, para ikay mapatawad araw-araw, you are insulting Christ. Yun ang po meaning dyan. Kaya pagdating ng chapter 3, eto na, parang galit na si Pablo dito, mga hangal. Sabi dito, sorry po yan po kasi ang sentence dito, may explanation eh. Sabi dito, no, mga hangal, kayo mga taga-Galacia, sino nakagayuma sa inyo? Yan po yung sinabi. Maliwanag na pinahayag na sa inyo kung paano namatay si Kristo Jesus sa krus. Maliwanag na sa kanila ang gospel. Ano nangyari sa inyo? Bakit naniniwala kayo sa mga Judaizer? Remember, chapter 1, pinaliwanag ko ron na may mga Judaizer na nagtuturo ng tanggapin si Kristo pero dapat magpatuli. Tanggapin si Kristo pero kailangan sumunod sa kautusan. Di ba? Parang ngayon din dito sa atin na tanggapin si Kristo pero kailangan mong mahalin si Kristo. Di ba? May mga pero, marami po yan pero, mga perverted gospel. Pero, kailangan magpahinga ka tuwing Sabado, huwag kang kikilos. Pero, kailangan huwag kang kakain ng dugo. Pero, kailangan mong pumasok sa iglesia. Pero, kailangan mo mag-prayer meeting, mag-tithes. Pero, pera. Ayun, pwedeng ganun. So, yun po yung perverted gospel sa panahon ngayon. Ngayon, jump na tayo, verse 2. Sabihin nga ninyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng inyong narinig tungkol kay Kristo? Ayan, nagtanong na si Pablo dito, no, sa mga taga-Galatians na naniniwala sa mga perverted gospel. Tinatanong sila ni Pablo, sabihin nga ninyo, tinanggap nyo ba ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo? O di ba? Parang sa panahon natin ngayon, may nagtuturo ho ng ganito eh. Para daw matanggap mo ang banal na spirito, kailangan daw mag-speaking of tongues ka muna. O di ba? Kailangan magsalita ka muna ng speaking of tongues. O kailangan magpabautismo ka muna. Di ba? Pero maliwanag naman sinuturo ni Apostol Pablo, once you believe, just believe in Christ, you already have the Holy Spirit. Isingit ko lang muna itong verse na to. Sabi sa Ephesians chapter 1 verse 13. Sabi rito ni Pablo sa mga taga-Epeso, kayo naman yung naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan.
Ang magandang balita nagdudulot daw ng kaligtasan. So ito yung gospel. Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na pinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. So ibig sabihin pala, para matanggap mo ang kapuspusan ng banal na Espiritu o para mapuspos ka ng banal na Espiritu, just believe in Jesus. Yun lang, tapos na. Hindi yan nakukuha doon sa pag-iyak-iyak, pagluhod-luhod, pag-speaking of tongues, hindi doon. Ang tinuro ng mga pastor ngayon, mga perverted gospel ngayon, hindi ka baptized by the Holy Spirit kung hindi ka nagtatangs, di ba? Kung hindi ka nag-iiyak, hindi ka nagsasalita ng wika, hindi ka nai-slain. Yan ang tinuro sa atin ng, sige, drop na name na ako, mga Pentecostal. Yan ang tinuro sa atin ng mahabang panahon. Yan ang turo ng mga Amerikanong ebanghelista. Taga-ibang bansa po may turo ho niyan. Ngayon po, meron po mga Pilipino na kagaya namin na nagre-research. Hindi po yun ang tinuturo ng Biblia. Ang tinuturo ng Biblia, matatanggap mo ang banal na Espiritu kung ikaw ay nanampalataya kay Kristo. Eto, no? Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't pinagkaloob. Past tense, ipinagkaloob. Inuulit ko, ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na pinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Hindi alam ng ibang mga born again na once na tinanggap nila si Kristo, they already have the Holy Spirit. Merong mga churches ngayon na para maging pastor ka raw, kailangan mag-speaking of tongues ka muna. Saan nila nakuha ang turo yun? Di ba? Yan po ay turo ng mga Amerikanong ebanghelista sa atin Di ba? Yung mga mga taga-AG, ganyan. Assemblies of God, ganyan ang turo Di ba? Ito naman to mga pastor ng mga taga-AG, hindi nag-research. Naniwala sa mga Amerikanong mga ebanghelista rito noong 1901. Di ba? Ang liwa-liwanag dito, you already have the Holy Spirit if you just believe in Jesus Christ. Ang linaw to. Ito yung verse. Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob. Hindi naman sinabing mag-speaking of tongues kayo, kaya't pinagkaloob. Hindi naman sinabi na ma-slain kayo, kaya't pinagkaloob. Hindi naman ganun Hindi naman sinabi dito sa Bible na, matapos mo ang G12, pinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Hindi ganun Ang sinabi dito, sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't pinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Kaya yung boses ko ngayon, kaya ganito, kasi ito rin yung boses ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia. Hindi yun Sabi rito, no? Sabi rito sa verse 2, sabihin nga ninyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ayon sa kautusan? O, di ba nakaka-relate tayo rito ngayon? Yan ang mga perverted ngayon O, sa pamamagitan ng inyong pananalig na narinig kay Kristo. So, ibig sabihin, talagang totoo, verse by verse, na ang pagtanggap ng banal na Espiritu ay pananalig lamang kay Kristo. Nilalang na nila yung faith lang. Yes, faith lang. Si Kristo ay sapat na. Nilalang lang nila si Kristo. Biro mo kanta sila ng kanta na Christ is enough, di ba? Christ is enough pero hindi enough sa kanila si Kristo. Pero maliwanag dito na yung pananalig kay Kristo ay magre-resulta para ikaw ay mapuspos ng banal na Espiritu. Wala nang tangs-tangs. Ewan ko kung saan galing yun. Pero pwede rin naman. Pero the point is, hindi yung panlabas na kaanyuan ang basehan. Kundi sa mata ng Diyos, kapag tinanggap mo ang kanyang anak, babasbasan ka na ng banal na Espiritu. At ang trabaho ng banal na Espiritu ay ipaunawa sa iyo ang salita ng Diyos. Ang mga tinuro ng mga perverted ngayon, may mga power, para sila mga Power Ranger no? Nagpapalaya sa mga demonyo, di ba? Naging
Meron pang sinusuntok yung sikmura, di ba? Meron pa nai-slain. Anyari? Di ba? Totoong nasa Bible yung nagpapalayas ka ng demonyo. Pero the point, naging ganun eh. Tas sino ang bida? Pastor. Ay, ang galing ni pastor, nagpapalayas ng demonyo. Ako rin, pastor, pag-pray mo, marami rin. Di ba? Parang naging si Eugene ng ghost fighter ang mga pastor ngayon eh. May ray gun, may ano yun? Meron akong pastor na nakausap eh. Alam mo, Edwin, meron talagang tinatawag na thunderbolt anointing. Sabi ko, anong thunderbolt anointing, pastor? Saan galing turo yan? Di ba? May makakahalubilo kayo ng mga ganyang pastor. Di ba? Sino natataas? Pastor. Ang galing ni pastor, anointed si pastor. Magpa-pray kayo kay pastor kasi anointed yan. Ayun na, natao na naitaas. Pero kapag ang pananampalataya kay Kristo ang dahilan ng iyong pagtanggap ng banal na Espiritu, si Kristo po ang naitataas. Kaya ang sabi ni Pablo, sabihin nga ninyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa magitan daw ng paggawa ng ayon sa kautusan o sa pananalig kay Kristo? Ito pa, sakit to. Galit si Pablo rito, talagang napakahangal ninyo. Guys, di ako nagmumura, binabasa ko lang Bible. Bible po may sabi, kahit basahin nyo to, talagang ayan talagang Bible po may sabi. Nagsimula na kayo sa Espiritu at ngayon, nais pa ninyong magtapos sa magitan ng inyong sariling lakas. Para praise pa lang yung binabasa natin, guys. Lalo na kung nabasa natin to ng Greek, iba to. Diba? Talagang napakahangal ninyo. Nagsimula na kayo sa Espiritu at ngayon, nais pa ninyo matapos sa sariling lakas. So, ibig sabihin, pinapalabas si Pablo dito na puro kayo good works, puro kayo by works. Kung nabubuhay si Pablo ngayon, baka ganyan din ang sabihin sa mga perverted gospel na to eh. Baka, ako nga, ganito lang eh. Baka si Pablo, baka murahin sila. Tapos sabi, napakahangal ninyo, kayong mga taga-church. Di ba? Di ba? Baka ganun pa ang sabihin ni Pablo eh. Galit talaga si Pablo na by works eh. Ayaw niya ng by works kasi hindi yun ang tinuro ng Panginoong Hesus sa kanya. Kaya sabi dito, at ngayon, nais pa ninyo matapos sa magitan ng inyong sariling lakas by your works. Verse 4, wala na bang halaga sa inyo na maraming bagay na pinagtiisan ninyo? Meron pa ba naman siguro? Ayan, sinesermon na ni Pablo rito. Medyo maanghang na rito. Verse 5, bakit pinagkaloob sa inyo ng Diyos ang Espiritu? Bakit siya gumawa ng mga himala? Dahil ba sa inyong mga gawa? Ayon sa kautusan? Di ba? Parang sa panahon natin ngayon. Bakit nyo ba tinanggap ang banal na Espiritu? Dahil ba sa kayo ay nag-speaking of tongues? Dahil ba kayo ay masipag mag-aral ng Bible? Dahil ba kayo ay tapos ng Bible school kaya nasa inyong banal na Espiritu? Parang sa panahon natin ngayon yan eh. Ganyan din ang mga pastor dito sa panahon natin ngayon eh. Ito rin sinasabi ni Pablo. Bakit siya gumawa ng mga himala? Dahil ba sa inyong mga gawa ayon sa kautusan? Another option, dahil sa inyong pananalig, sa inyong narinig tungkol kay Kristo. Tinatanong sila ni Pablo, ano ba? Yung bang banal na Espiritu natanggap nyo ba sa magitan ng inyong performance o dahil dun sa pananalig kay Kristo? Di ba? Linaw-linaw mga kapatid. Kaya hindi lang tayo nakakaranas ng ganito. Panahon pa ni Pablo may perverted na. Di ba? Remember, ang context ng Galatians sa simula ng chapter 1 ay regarding sa mga other gospel at perverted gospel. Sinimulan niya ito. Kaya ito ngayon, iniisa-isa na ni Pablo yung perverted gospel. Ngayon, may example si Pablo rito. Ito yung si Abraham. Sabi niya rito, tulad na nangyari kay Abraham, sumampalataya siya sa Diyos. At dahil dito, siya ay itinuring ng Diyos na taong matuwid. Di ba? Naalala niyo yung sinabi ko sa inyo na may panahon ng dispensations, merong Edenic, Abrahamic, Mosaic, Davidic, di ba? Meron yun.
Ang panahon ni Abraham ay panahon ng grace. Hindi lahat ng sa Old Testament ay nasa law. Nagsimula ang law, Exodus chapter 20. Pero 19 pababa hanggang Genesis, ang mga tao ay under grace. 'Di ba? At isa nga si Abraham dito. Si Abraham, ito yung sabi ni Apostol Pablo, no? Tulad na nangyari kay Abraham, sumampalataya siya sa Diyos. Faith lang, nagtiwala lang siya sa Diyos. At dahil dito, siya itinuring ng Diyos na taong matuwid. Tingnan mo, nung itinuring siyang matuwid, pero sinungaling tong si Abraham. Di ba alam naman natin na si Abraham 2 beses nagsinungaling. Alam natin yun eh, nasa Bible yun eh. Na sinabi niya na kapatid daw niya si Sarah, pero hindi naman pala niya kapatid. Asawa pala niya. 2 beses yun, magkaibang hari pa yun ha. O, kung sa mata nating mga tao, hindi siya matuwid. Pero sa mata ng Diyos, siya daw ay tinuring ng Diyos na taong matuwid. Bakit siya naging matuwid? Dahil dito, sumampalataya sa Diyos. Ibig sabihin, ang pananampalataya sa Diyos, ang dahilan para ikaw maging matuwid. Eh, ang tinuturo ng mga pastor ngayon, para daw maging banal ka, kailangan wag ka magkasala, kailangan prayerful ka, kailangan sumusunod ka sa Diyos. Yan ang turo ngayon eh. Pero dito, ang pagiging matuwid pala ay pananampalataya lang sa Diyos. Bible po may sabi eh. Ito, ang linaw oh. Diba? Kaya mapalad yung mga nandito kasi ito ginagalugad na natin ang Bible, ang New Testament. Maliwanag na iba yung tinuturo ng Bible sa tinuturo ng mga pastor na nakagis na natin. Ang linaw-linaw. Para ikaw ay maging matuwid sa mata ng Diyos, kailangan huwag kang magkasala. Kailangan umiwas ka sa kasalanan. Kailangan maayos ang iyong buhay. Ano yun? Makasalanan ka nga. Paano magiging maayos ang buhay mo? Diba? Kaya nga pinadala ng Diyos si Kristo para mabayaran ang kasalanan mo. Di ba? At ang turong to ay turo po ng Bible ni Apostol Pablo, hindi to turo ng Calvinist. Di ba? Kung ano ng mga binibintang doon sa turo ni Pablo, Calvinism daw. Bakit? Sino ba nauna? Si Calvin o si Apostol Pablo? Si Apostol Pablo may turo nito eh. Di ba? Verse 7, kung gayon, maliwanag na ang nananalig sa Diyos ay siyang tunay na lahi ni Abraham. Oops! Lahi ka pala ni Abraham kapag nagtitiwala ka sa Diyos kung nananampalataya kay Kristo. Ito pala ang tunay na lahi ni Abraham. So totoo pala yung spiritual Israelites. Totoo pala yon. Ito ay spiritually. Bagamat tayo mga hentil, sa mata ng Diyos, iisa tayo. Di ba? Kaya lang naman mayroong Hudyo, hentil at saka Kristiyano dahil sa mga Hudyo. Ang tingin nila ng mga Hudyo sa mga hindi Hudyo, hentil. Sila Hudyo. Meron namang Kristiyano. Pero sa mata ng Diyos, kapag nananalig ka sa Diyos, sabi dito, no, siyang tunay na lahi ni Abraham. O, di ba? Si Abraham kasi is a man of covenant. May pinangako po kasi ang Diyos sa kanya eh. Di ba? Verse 8. Bago pa ito nangyari ay ipinahayag na ng kasulatan na ipapawalang sala ng Diyos ang mga hentil. Sa magitan ng kanilang pananalig sa Kanya at ang magandang balitang ito ay inihayag kay Abraham. Wow! Lalim nito guys. Sabi dito, no? Bago pa ito nangyari ay inihayag na ng kasulatan. So anong kasulatan to? Panahon pa ni Moses na ipawawalang sala ng Diyos ang mga hentil tayo. So magitan ng kanilang gawa ba? Hindi eh. Tayo daw mga hentil, ito tayo, itong logo natin, hentil is pananalig. Hentil is by faith alone. Pag sinabing Gentile, by faith, basahin natin sa English. Sabi dito, no, true faith, we would justify true faith. Diba? Walang binanggit na ito. Teka lang Wait lang po. Iba talaga ang Tagalog, no? Talagang paraphrase sa paraphrase. Well, sige, ulitin natin. Tandaan po natin, pag sinabing hentil, laging faith. Hindi tayo by works. Ulitin ko, no?
bago pa ito nangyari ay pinahayag na ng kasulatan na pinawawalang sala ng Diyos ang mga hentil sa pamamagitan daw ng kanilang pananalig. Saan? Sa Kanya, kay Kristo. At kanino daw? Sa magandang balita, sa gospel. Ito ay inihayag kay Abraham. Wow, paano pala ni Abraham? Bakit? Sa pamamagitan mo'y pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa. So may sinabi kasi ang Diyos kay Abraham na sa pamamagitan mo, pagpapalain ko ang lahat ng bansa. So ibig sabihin, ang lahat ng bansa, tayong mga hentil. Yung palang meaning nun. So paano ba? Para maging Hudyo ba? Hindi. Kapag ginaya mo yung ginawa ni Abraham, na nanalig lang siya sa Diyos, siya ay naging matuwid, ganun din tayo mga hentil. Kapag nanalig tayo sa Diyos, tayo ay magiging matuwid kagaya ni Abraham. Kaya ito yung prophecy na yun, no? Sa magitan mo pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa. So yun pala yung ibig sabihin nun. Na through the gospel of grace, ikay magiging lahi ni Abraham. Yun po yung tinuturo dito. Di ba? Sa mga nanonood po sa YouTube, i-rewind nyo na lang po para maintindihan nyo po. Pero ito po yung sinasabi na sa magitan mo pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa. Bakit? Kasi ang Diyos, ang layunin ng Diyos sa ating mga hentil ay sa magitan daw ng pananalig. Ito Una, pananalig sa Kanya, kay Kristo, at ang magandang balitang ito ay inihayag na kay Abraham. So, ibig sabihin, ang gospel pala, sinabi na ng Diyos noon pa sa mga hentil. Kay Abraham pa lang sinabi na. So, si Abraham pala ang original na pinangakuan ng Diyos regarding sa ating mga hentil. So, pangalawa lang pala si Pablo. Yung ba ibig sabihin dito? Yun na nga. Kasi ito sinasabi rito Kasi sa Old Testament nga naman, sa Old Testament books, sinabi na ng Diyos kay Abraham na sa magitan mo pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa. Kaya kay Kristo, pinagpala tayo. Diba? Para maging malinaw, pagpatuloy natin ang pagbabasa. Verse 9, sumasampalataya sa Diyos si Abraham, kaya't siya'y pinagpala. Ito guys sekreto. Para pagpalain kayo ng Diyos, manampalataya lamang kayo sa Kanya, hindi dahil sa inyong mga gawa. Tingnan si Abraham, sumampalataya sa Diyos si Abraham, kaya't siya ay pinagpala. At ano pa yung pangako? At pagpapalain din tulad niya ang lahat ng nananalig sa Diyos. Wow! Yung mga pintas ng pintas sa mga faith alone lang kayo, puro kayo faith alone. Di ayan, Biblia, Kung nandito si Apostol Pablo, baka isampal sa mukha nyo itong Bible na to Ang linaw-linaw dito na ang pananampalataya ay magre-resulta ng pagpapala. Pero ang tinuro sa atin ng reliyon, para pagpalain ka daw ay seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yun daw. Yan ang tinuro ng mga pastor. Para pagpalain ka, magbigay ka, siksik, liglig at umaapaw ang babalik sa'yo. Para pagpalain ka, mag-ikapu ka, mag-tithes ka. Yan ang tinuro sa atin Pero ang tinuturo sa bagong tipan tayo sa mga hentil at lalo na kay Abraham, ang sikreto, manampalataya ka doon kay Kristo, magmanampalataya ka sa Diyos, ikay pagpapalain niya. Yun lang. Period. Wala nang pero-pero. Period. Di ba? Yung mga pintas pa ng pintas sa mga faith, mga faith alone gospel. Hindi pa naman po ako may sabi niyan ine-expose ko na nga sa inyong Bible, Maliwanag, hindi ako may sabi niyan. Kaya yung mga pintas ng pintas sa faith alone gospel, nyo, hindi ako, hindi si Emmy Domingo, hindi sa Apostol Pablo. Ang Diyos mismo ang pinipintasan nyo dahil ang Diyos mismo may sabi na pagpapalain ding tulad niya ang lahat ng nananalig sa Diyos. Diba? Pasensya na kayo, hindi ako galit kasi ito po yung boses ni Apostol Pablo. Nangangaral po siya rito. Kaya, chill lang tayo, chill. Palakpakan nga natin si Lord, mga kapatid. Kahit icon lang. Ang Diyos lang. Diba? Kasi pinalaya tayo ng Diyos. Gusto ng Diyos na lumaya tayo.
na ang Diyos ang maging bida ng ating buhay, hindi yung mga gawa ng pastor, gawa natin, hindi. Ang simbahan, hindi. Ang nais ng Diyos, maitaas sa buhay natin, iisang tao lang, iisang Diyos lang ang ating Panginoon. Ngayon, may masama ba sa sinasabi ko? Siguro naman walang masama sa sinasabi ko na si Kristo ang maitaas. Di ba? Pero ibang pastor ngayon, yung mga perverted gospel, ang gustong maitaas kundi simbahan nila, yung galing nila, yung performance nila, yung pagiging pastor nila. At minsan nangyayari po yan kapag merong mga part ng program sa simbahan, yung may mga testimony. Alam niyo, hindi naman masama magkaroon ng testimony. Hindi naman ako against sa mga may program ng testimony. Kaya nga alam, minsan sa testimony, minsan ang tao na itataas eh. Mahabang panahon akong gumagawa ng program ng church, pero napupuna ko talaga, tuwing meron testimony, ang tao na itataas. Di ba? So, yun po ang masakit na katotohanan na dapat tanggapin ng lahat. I'm not telling na alisin niyo sa program nyo, sa simbahan nyo ang testimony. No. Dapat ma-educate ang tao na dapat ang testimony ay si Kristo ang tinataas, hindi yung mga sarili nila. Ay ako ay nakapagtapos ng pag-aaral ng ganito sa Bethel. Ako po ay nagpastor, nagbishop, ngayon apostol na, susunod Santo Papa na ako. 'Di ba? Yun yung mangyayari, yun yung nangyayari ho ngayon. Hindi ho Diyos ang itataas, tao. 'Di ba? Kaya yan po yung ang pinag-aaralan natin ngayon. Okay, next page naman tayo sa verse 10. Sabi dito na ang lahat ng umaasa sa mga gawa ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Wow! Tingnan nyo, no? Wait lamang po wait lang. Meron lang akong gagawin. Tingnan nyo, no? Yung tinuturo ng simbahan sa atin, para magpalaing ka, do this, do that, do this, do that, do this, do that. Yun ang tinuturo ng church, ng ibang simbahan. Lahat ng reliyong ganyan. Kasama ng mga born again Christian, sama na kayo dito. Ganun din naman kayo eh. Yung ibang mga born again hindi lahat. Yung ibang born again Christian ganito, do this, do that, do this, do that para ikay pagpalain. Pero ang sabi dito, no, ang lahat ng umaasa sa gawa, mga gawa ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. O, di ba? Guys, Bible na may sabi, nasa sumpa daw yung mga umaasa do sa mga performance sila. Ulitin natin Galatians 3:10. Ang lahat ng umaasa sa mga gawa ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Performance pa more, ayan po yung sabi. Pagpatuloy natin. Sapagkat nasusulat, sumpain ang hindi sumusunod at hindi gumagawa ng lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. So ang linaw dito na sumpain daw yung mga hindi sumusunod at hindi gumagawa ng lahat ng nakasulat sa kautusan. Guys, hindi po ako may sabi nito. Promise. Ayan, nakita nyo naman. China-challenge ko kayo, buksan nyo ang Bible nyo, Galatians 3:10, pareho tayo nang nakikita ngayon. Eto yun. Hindi po ako may sabi niyan. Binabasa ko lamang po yung ating nakikita. Kitang-kita nyo po ang ebidensya, Biblia po ang nagsasabi, sumpain daw yung mga hindi sumusunod at hindi gumagawa ng lahat ng nakasulat sa kautusan. Kaya kung ikaw ay Christians, ay ikaw ay under the law, nasa sumpa ka talaga. Kaya pala, dati-dati kasi, meron akong pastor, ang galing-galing niya magturo, napakagaling sa theology. Talagang aral na aral siya sa salita ng Diyos. Katunayan sa kanya ako nag-aaral, idol na idol ko talaga itong pastor na to. Pero nagtataka ako sa kanya, itong pastor na to masipag. Itong pastor na to ay mabait. Mabait, wala akong masasabi. Itong pastor na to ay napakatalino. Masasabi ko talagang napakagaling niya sa theology. Talagang matindi, malupit siya. Pero nagtataka ako, sa buhay niya, nangyayari kundi nagkakasakit, muntik na ma-stroke ang asawa, nilusob sa ospital na CT scan, tapos walang matirang bahay. Sabi ko sa sarili ko, ano to?
Lord, bakit ganun? Kaya tuloy naisip ko, kasi bunga to ng paglilingkod sa Diyos. Yun din ang isip ko nun. Pag naglilingkod ka talaga sa Panginoon, talagang ikaw ang inaatake ng dyablo. Ganun pa yung mga isip ko nun eh. Kasi kami mga malalim sa salita ng Diyos, inaatake kami ng dyablo, kaya kami lalo naghihirap. So yun po yung tinatawag na supper gospel. Diba? Then I realize, nung nakalaya ako sa kautusan, doon ko na-realize na kaya pala kahit anong effort ko, sumula nung naging nagpakalalim ako sa salita ng Diyos, lalo na mag-asa akin ng kautusan. Kasi nga naman, kapag nagiging malalim ka sa salita ng Diyos at mali yung gospel na natanggap mo, magiging strong sa iyo ang works. Kaya ang nangyayari sa iyo niyan, kung anong gawin mo para sa Diyos, pagpapalain ka. Pero kung ano man yung mga hindi mo nagawa, hindi ka pagpapalain. Yun ang resulta. Kaya ganun siguro kami. Kaming mga pala-aral ng salita ng Diyos nung araw. Eh ako naman, piling yabang, sabi ko, kasi ako malalim sa salita ng Diyos, kaya lalo akong naghihirap. Pero hindi ko pala alam, nasa sumpa pala ako. Kasi napaka-strong. Tapos tinuturo ko pa sa congregation regarding dun sa mga perverted gospel na tinuturo ko dati. Doon ko na-realize na kaya pala nasa sumpa ang buhay ko kasi nasa kautusan pa ako. Pero nung lumaya ako sa kautusan, nung hindi ko na tinuturo ang kautusan, sa halip, by grace lang tinuturo ko na bago po ang buhay namin mag-asawa. Binago ho ng Diyos. Hindi ko na sasabihin kung gaano kami ka-successful, but isang bagay lang, tahimik na po ang buhay namin, pinagpalat, pinaboran po kami ng Diyos dahil doon sa ginawa ni Kristo na aming pinananampalatayanan. Kaya totoo po yung sinasabi ng Bible, totoo po yung sinasabi ng Biblia, na once ikaw ay under the law, malapit ka sa sumpa. Kaya totoo itong verse na to. Ang lahat ng umaasa sa mga gawa ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Sapagkat nasusulat, sumpain ang mga hindi sumusunod at hindi gumagawa ng lahat ng nakasulat sa kautusan. Ang problema kasi kapag hindi mo sinunod ng kautusan, nasa sumpa ka. Ang problema, ang tao, makasalanan. Yun ang di na-realize ng ibang mga Kristiyano o ibang mga pastor. Diba? Nasa bagsak nilang kalagayan, nakala nila, kaya nilang sumunod sa kautusan, pero the point is, yung pa yung nagiging sumpa sa kanila. So verse 11, sabi rito, malinaw na walang taong pinapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Guys, ang linaw-linaw na ng Bible, no? Ulitin natin, malinaw na walang taong pinapawalang sala. Hindi ka nagiging banal sa paningin ng Diyos sa magitan daw ng pagsunod sa Diyos. Ano ba yung kautusan? Ang kautusan kasi purong tinuturo niya, sumunod sa Diyos, sumunod sa Diyos, sumunod sa Diyos, sumunod sa inuutos. Yung palang utos na yon, utos pala sa mga Hudyo yun. Tayo naman, sunod ng sunod. Hindi natin alam sa mga Hudyo pala yun. Yari. Kasi bakit? Hindi nag-divide ng scripture ang iba. Ang ina-apply natin, pang Hudyo na. Tingnan yung mga ibang churches ngayon, di ba? Meron pa silang mga feast of the trumpet, naging Hudyo sila, meron pa silang menorah sa altar nila. Sabi ko, nangyari dito? Gusto nila maging Hudyo. Hentil tayo eh. Di ba? Kaya sabi rito, malinaw na walang taong pinapawalang sala sa paningin ng Diyos. Papaningin ng Diyos to sa pamamagitan daw ng kautusan. Sapagkat sinabi ng kasulatan, pinapawalang sala ay nabubuhay dahil lamang sa pananampalataya. We are justified by faith alone. Again, we are justified by faith alone. Ang linaw nito, Basahin natin sa English. Sabi dito, the righteous will live by faith. Sabi sa King James, the just shall live by faith. Ito yung paboritong verse ni Martin Luther Yung head ng Reformation. Tagalogin uli natin. Malinaw na walang taong pinapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan sapagkat sinabi sa kasulatan, pinapawalang sala ay mabubuhay sa pananampalataya.
Kaya pala ikaw ay, pag tayo ay nabubuhay sa pananampalataya, doon mo mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos talaga. At totoo pong nangyari po yan sa buhay po namin, kaming mga nasa full grace. Talagang makikita mo yung kapangyarihan ng Diyos kapag hindi ka na umaasa sa sarili mo. Alam niyo kung ano problema nating mga Pilipino? Isinaksak sa atin ng mga matatatanda at isinaksak sa atin ng eskwelahan ng sabi na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yan ang doktrinang nilaso ng utak natin na kailangan meron kang gawin para ikaw ay pagpalain. Ang tanong, bakit? Sino ba ang nagbigay ng opportunity sa'yo? Tingnan niyo, no? Meron taong ganito eh. Ako, kubuti na lang nakapag-aral ako ng college kasi, di ba? So ang pagiging successful talaga ay nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya ang ginawa ko, nag-aral ako. O ngayon, sino ang nagmamalaki ngayon? Pinagmamalaki niya siya. Mabuti na siya ay may pinag-aralan. Pero hindi niya na-realize na ang Diyos ang nagbibigay ng opportunity para makapag-aral siya. Ang Diyos ang nagbigay ng mayamang magulang para siya ay pag-aralin. Ang Diyos ang nagbigay ng maayos na kalusugan para siya ay makapag-aral. Ang Diyos ang nagbigay ng tunay na pabor kung meron kang magulang na masipag din na magtrabaho para pag-aralin ka. Eh paano yung mga magulang na walang pinag-aralan? Paano yung mga anak o yung mga estudyante na maagang naulila, na walang pagkakataon mapag-aral kundi sila ay nag-self tawag doon, nagtatrabaho tapos nag-aaral, di ba? Paano 'yun? So ibig sabihin, wala dun sa performance talaga ng tao kundi nasa pabor ng Diyos. Kaya wala tayong pagmamalaki. Pero ang tinuro sa atin ng mga matatanda sa eskwelahan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ang masakit pa nito, pati pastor nagtuturo ng ganito, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, edi patay na tayo. Taliwas sa salita ng Diyos. Pero maliwanag kasi dito, nasa Diyos ang awa, na kay Kristo ang gawa. Yun ang totoo nun. Nasa Diyos ang awa, na kay Kristo ang gawa, nasa atin ang pananampalataya. Kanino? Kay Kristo na siyang gumawa. Sino na itaas? Si Kristo, hindi tayo. Yeah? O ito yung sinasabi na yun. Pinapawalang sala na mabubuhay sa pananampalataya. Ang pinawalang sala dahil sa pananampalataya ay mabubuhay. Kaya kapatid, kung gusto mo mabuhay ng maayos bilang isang buhay Kristiyano, mabuhay ka sa pananampalataya kay Kristo. Yung success mo sa trabaho, yung pagiging manager o supervisor mo ngayon na pinagmamalaki mo, yan po ay regalo ng Diyos sa iyo lang. Wala ka rin ipagmamalaki. Sa tingin mo ba, hindi magiging mabuti ang manager mo para i-promote ka kung hindi dahil sa ang Diyos ay nangusap sa manager mo na para i-promote ka? Dahil ba to sa iyong performance? No. No. Yan ang tinuro ng sanlibutan. Tapos tinuturo pa ng mga perverted na simbahan, ay patay na. Pero ang liwanag dito sa Bible, pinagpapala ng Diyos yung nagtitiwala lamang sa Kanya. Kaya sabi nga ni Pablo, we should live by faith and not by sight. Verse 12, ang kautusan ay walang kinalaman sa pananampalataya sa Diyos sapagkat sinabi ng kasulatan, ang tumutupad sa lahat ng hinihingi ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan ng mga ito. Ang linaw, no? Sabi dito, no, ang kautusan o yung basta po tungkol sa pagsunod sa Diyos yan ay wala dong kinalaman daw sa pananampalataya sa Diyos. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang tumutupad sa lahat ng hinihingi ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan nito. O sige, sabihin natin daw na ang kautusan daw ay makakapagpabuhay sa iyo. Ang tanong, kaya mo bang sundin ang kautusan? Totoo na ang kautusan ay mabubuhay ka roon. Pero the point is, kaya mo bang sundin lahat ng utos ng Diyos? Ang mga Kristiyano, sabi nila, mahal ko si Kristo, kailangan mo tanggapin si Kristo, mahalin mo siya, relasyon sa Kanya para kay maligtas. Oh, really? Kaya mong mahalin si Kristo? O sige nga, kung mahal mo si Kristo, sabi di ba ni Jesus, di ba? If you love me, keep my commandments. Ang tanong, kaya mo bang i-keep ang Kanyang commandments? Sasabihin mo mahal mo ang Diyos.
I don't think so na may kakayanang kamahalin ng Diyos. Hindi niya kayang sumunod sa utos eh. Masakit, ang lahat ng utos ng Diyos, kailangan sundin mo lahat. Ay isa doon, hindi mo sinunod, sablay ka na. Yung mga na nagtuturo ng perverted, ang tinuturo sa atin, dalhin tayo sa kautusan. O di ba? Ang tanong, perpekto ba sila? Hindi ba sila nakapagsinungaling kahit sa isip? Hindi ba sila nakapagmura sa isip ni minsan? Di ba? Hindi ba sila, yun di ba? Ang tao kasi ay makasalanan. So paano mo masasabi masusunod mo ang kautusan? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, wala kang kakayaning mahalin ng Diyos. Pero ang good news, dito ako may pero ang good news, mahal tayo ng Diyos. Sa bagsak nating kalagayan, tayo ang dapat minamahal. Ang Diyos ay umaabot sa atin. Ang Diyos po ay buhay. Hindi siya dapat abutin. Tayo dapat ang inaabot dahil tayo ang patay, siya ang buhay. Kaya ang katuruan sa mga Kristiyano ay mahal tayo ng Diyos. Hindi yung mahalin mo ang Diyos. Ano ka? Hello? Babasa ka ng Bible? Di ba? Ang pagmamahal sa Diyos ay hindi emotion. Ang pagmamahal sa Diyos may works. Kung mahal mo ang Diyos, sundin mo ang kanyang utos. Ang tanong, kaya mo bang sundin ang kanyang utos? Hindi. Kung hindi mo kayang sundin ang kanyang utos, huwag ka na I love you, Lord. Hindi mo kaya siyang mahalin. I love you, Lord. Hindi totoo yan. Kasi bakit? Bagsak ang kalagayan mo. Hindi mo kayang sundin ng Diyos. Ang tanggapin natin katotohanan, mahal tayo ng Diyos. Yun. Yun ang good news. Hayaan mong siya ang magmahal sa iyo. Hayaan mong mahalin ka ng Diyos. Pero yung mahalin mo ng Diyos is isang suntok sa buwan. Di ba? Kaya hindi mo kayang sundin ang kautusan. Di ba? Dahil ikaw ay makasalanan. Verse 13, tinubos tayo ni Kristo. Ayun na, si Kristo ng bida. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Nang siya isinumpa para sa atin. Eto na, nararamdaman ko na yung yung napaka-emotional ni Pablo dito. Sabi dito, no, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, isinusumpa ang mga bawat ibinitin sa punong kahoy. Si Kristo po ay sinumpa sa krus. Para mawala tayo sa sumpa ng kautusan. Kasi alam niyo po ang sumpa ng kautusan, hanggang ngayon meron pa rin yan eh. Kahit hindi ka naman Hudyo, nagiging sumpa na rin sa atin ng kautusan dahil sa mga malinturo eh. May sumpa po ang kautusan. Kaya kung ipinagmamalaki mo na sumusunod ka sa Diyos, nasa sumpa ka, kapatid. Pero kung pinagmamalaki mo na si Kristo ay may ginawa sa iyo, ikay pinagpalat pinaburo ng Diyos, niligtas. Di ba? Verse 14, ito bida, ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang pinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din nating mga hentil. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, yun na yung logic, mga kapatid. Para pala tayo maging connected kay Abraham, si Kristo yung namagitan. Kaya sabi dito, no, ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din nating mga hentil. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, si Jesus ang bida sa buhay talaga eh. Siya talaga ang the best. Si Yesu Kristo po ang pinakasentro ng Biblia. Ang Old Testament books ay anino lamang ni Kristo. Ang tunay na bida rito si Kristo. Ang kautusan ay anino lamang ni Kristo. Hindi po siya ang kaligtasan, ang kautusan. Si Kristo ang kaligtasan para ialis tayo sa sumpa ng kautusan. Diba? So yung mga tinuturo pala sa mga iba't ibang churches ngayon, taliwas dito oh. Baligtad. Sila do this, do that, do this, do that. Pero ito iba.
Sinusumpa daw yung mga taong mahilig sa mga do this, do that, do this, do that. Ito yung tinuturo dito, baligtad pala. Diba? Kung dito, tingnan nyo, no, ang mga tao, kasi problema, puro tayo Mateo, Marcos, Lucas 1. Oh, yun ang mga pinagtuturo ngayon ng mga churches eh. Matthew, Marcos, Lucas 1. Hindi to binabasa ito, hindi to binabasa. Itong Galatia, hindi to binabasa. Kaya siguro kayo, karamihan sa atin, na-amaze, nabibigla ngayon, kasi hindi nga ito tinuturo ng mga pastor sa atin. Itong Gospel of Grace ni Apostol Pablo, hindi kasi tinuturo. Ayaw kasi ng Diablo na ituro ito. Pero ngayon, anti-Diablo kasi ako, kaya tinuturo ko to. Anti-Satan kasi ako, kaya tinuturo ko to. Na kayo ay lumaya sa kautusan. At kayo ay magbalik loob sa Diyos sa magitan ng pananampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo. Yun po ang tunay na kalayaan. Diba? Sabi dito na sa magitan ng pananalig sa Kanya, matatanggap natin ang Espiritong pinangako ng Diyos. O diba? Kagaya ng sinabi ko kanina, yung Espiritu Santo para mapasayo, ay makukuha mo lamang sa pananalig sa Kanya kay Kristo. May sinabi ba dyan mag-speaking of tongues ka muna para makuha mo ang Espiritu Santo? Hindi. May sinabi ba dyan na kailangan mo muna mag-iiyak, magluluhod? Hindi. Simple lang. Ito lang, oh, ay linaw. Ito lang, itong word lang na ito. Pananalig. Tapos matatanggap natin ang, ano daw, Espiritu ng Diyos. Ayan. Di ba? Letra por letra po yan. Pagpatuloy po natin ang revelation ni Apostol Pablo. Verse 15, mga kapatid, narito ang isang pangkaraniwang halimbawa. Kapag nalagdaan ng isang kasunduan, hindi na ito mapapawalang kabuluhan ni numan. Hindi ito maaaring dagdagan. So meron palang testament na ginawa ang Diyos at ang testament na ito ay hindi mapapawalang bisa kapag nalagdaan na daw yung testament na yon. Kapag ang Diyos ay nakipag-covenant na at sumang-ayon ka na, yun na yun. Yun ang ibig sabihin dito. Kaya basahin ulit natin, no? Mga kapatid, narito ang isang pangkaraniwang halimbawa kapag nalagdaan ng isang kasunduan, hindi na ito mapapawalang kabuluhan ni numan. Hindi na rin ito maaring dagdagan. Walang dadagdag, walang babawas kasi nagkasundo na. So anong kasunduan na to? Ngayon, verse 16. Ngayon, nangako ang Diyos kay Abraham. May pinangako ang Diyos kay Abraham. Ano daw? At sa kanyang mga supling. Ano ibig sabihin sa kanyang mga supling? Yung kanyang mga inaanak. Hindi sinasabi na at sa kanyang mga supling, kundi na ang tinutukoy ay marami. At sa iyong mga supling ay iisa kay Kristo. Okay, ganito yun. Ang mga Hudyo kasi, lagi na pinagmamalaki na kami ay lahi ni Abraham. Nasa amin ang pangako ng Diyos. Nasa amin ang kami, kasi sabi sa Bible, sabi sa Genesis, na na kaming mga supling. So yung mga Hudyo nagmamalaki, akala nila sila yung pinangakuan. Pero mali yung pagkakabasa nila. Parang sa panahon natin ngayon, mali ang interpretation, mali ang hermeneutics nila. Kaya piniliwanag ni Pablo, sabi dito, no, ngayon nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang supling. Hindi niya sinasabi na sa kanyang mga supling. So ibig sabihin, hindi niya sinasabi sa mga Hudyo. Kasi at sa kanyang mga supling. Na ang tinutukoy ay marami. So hindi ito yung nations of Israel. Kundi at sa iyong supling. Yung iyong supling, isang tao lang to. Na iisa ang tinutukoy at ito ay si Kristo. Ayun. Ang pangako ni Abraham para pagpalain ng lahat ng bansa ay hindi sa mga Hudyo, kundi dahil kay Kristo. Kaya nga 'di ba sabi kanina, pagpapalain ko ang lahat ng bansa dahil sa iyo. Ngayon, itong na mga Hudyo, grab credits. Akala nila sila yung supling. Hindi naman mga supling ang binabanggit sa Genesis, kundi sa iyong supling. Si Kristo po yun.
Yun ang pinapaliwanag ni Apostol Pablo dito. Yun si Apostol Pablo na magaling din sa hermeneutics, no? Talagang, di ba? Iba yung plural, iba yung singular, di ba? Magaling siya magturo talaga. Kasi pareseo to dati eh. Yan yun, no? Ito ang ibig ko sabihin, pinagtibay ng Diyos ang kanyang kasunduan at pinangako niyang tutuparin ito. Guys, tandaan niyo po, ang binabanggit dito tayo mga hentil. Pagpatuloy po natin ang pagbabasa. Ang kasunduang iyon ay hindi mapapawalang saysay ng kautusan na dumating na nakaraan ng 430 years na hindi rin mapapawalang saysay sa kautusang ito ng mga pangako ng Diyos. So, ano ibig sabihin dito? Kaya no, kaya nga ang pangako ng Diyos kay Abraham ay matutupad hindi dahil sa pagsunod sa kautusan ng mga Hudyo, kundi ito ay bunga ng pangako ng Diyos kay Abraham. Kasi pinagmamalaki ng mga Hudyo, matutupad daw ang pagpapala ng Diyos sa iba't ibang bansa sa magitan daw ng kautusan. Hindi. Hindi sa kautusan nila. Kundi kasi pinangako to ng Diyos kay Abraham, hindi dahil sa kanila. Yun ang ibig sabihin ni Pablo dito. Ulitin natin, ano? Sabi dito, no? Ito ang ibig ko sabihin, pinagtibay ng Diyos ang kanyang kasunduan at pinapangako niyang tutuparin ito. So tutuparin daw yung pangako. Ang kasunduang iyon ay hindi sa pagpapawalang saysay ng kautusan. So hindi daw sa kautusan na dumating pagkaraan ng 430 years. Ano ibig sabihin ng 430 years? Ibig sabihin, from Abraham hanggang sa ibinigay ng Diyos kay Moses ang kautusan, 430 years ang nakakaraan nun. So ibig sabihin, hindi dahil doon, hindi dahil sa kautusan. At hindi rin sa pagpapawalang saysay ng kautusan nito ang mga pangako ng Diyos. So ibig sabihin, pinapaliwanag ni Pablo dito na, hello, ang pangako ng Diyos kay Abraham ay matutupad hindi dahil sa pagsunod nyo sa kautusan, hindi sa inyong mga Hudyo, kundi ito'y bunga ng pangako ng Diyos kay Abraham, kaya huwag kayo masyadong grab credit. Di ba? Yun ang ibig sabihin ni Pablo dito. Pagpatuloy natin, kung ang pamana ay pinagkaloob dahil sa kautusan, hindi na ito isang pangako. Ngunit ang pamana ay binigay ng Diyos kay Abraham bilang katuparan ng kanyang pangako. Oo nga naman. Hindi mo pwedeng i-earn, hindi mo pwedeng paghirapan ang pamana. Kasi ang pamana is pamana. Pamana sa iyo yun eh. So ibig sabihin, hindi dahil sa kautusan. Verse 19, kung ganoon, bakit pa ibinigay ang kautusan? Yun ang tanong doon. Eh yun pala ba't binigay pa yung kautusan? Yun nga naman tanong doon. Ibinigay ito upang maipakita kung sino ang paglabag. Kaya may kautusan, kaya may utos ang Diyos, kaya may kautusan ng Diyos sa mga Hudyo lang, pero tayo gusto natin ng kautusan. Kaya may kautusan para ipakita ng iyong paglabag. Para ipamukha sa iyo ang iyong kasalanan. Yun ang purpose ng kautusan. So ibig sabihin, yung tinuturo ng reliyon na sumunod sa Diyos para ikaw ay maligtas, para ikaw ay pagpalain, para ikaw ay maging banal sa mata ng Diyos, para ikaw ay gumaling, yan pala ay isang kadiliman. Hindi huturo ng Diyos. Di ba? Yan ang sinasabi rito. Ibig sabihin, ang pagsunod, kung ipagmamalaki mo sa Diyos ang pagsunod mo sa Kanya, yan ang magpapahamak sa iyo. Kaya kagaya ng sinabi sa last verse ng chapter 2, pinapawalang kabuluhan ninyo si Kristo kasi. Pagpatuloy natin, bago dumating ang anak ay pinangakuan, binibigay ang kautosang ito sa pamagitan ng mga anghel at sa tulong ng tagapamagitan. Ngunit hindi kailangan ang tagapamagitan kung iisang panig lamang ang gumagawa ng kasunduan at ang Diyos ay iisa. Ang ibig sabihin niyo ay sumasalungat ang kautusan sa pangako ng Diyos? Hindi. Kung nakapagbibigay buhay sana ang kautusan, ang tao ay magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa magitan ng pagsunod niya rito. Ba? Okay, intindihin natin. Sabi dito, no, ang ibig sabihin bang nito ang sumasalungot sa kautusan sa magitan ng pangako ay pangako ng Diyos, di ba? Well, nonsense kasi ang kautusan. Remember, alam naman natin ang history ng kautusan. Kaya lang naman nagkaroon ng kautusan, naging hambog kasi itong mga Hudyo na to. Nagmamalaki sa Diyos. Sabi, gusto naming sumunod sa Diyos. Gusto ng Diyos, biyaya. Pero ang gusto nila, law.
Kaya ayun, na-compromise tuloy ngayon ang mga ang tao na kailangan nilang sumunod sa kautusan. Sabi ng Diyos, gusto nyo ng kautusan? O sige, tingnan natin. Mula ngayon, kayong mga Hudyo, huwag kayong aakyat sa bundok. Kailangan papatayin yung mga lumagpas sa hangganan. Ayun na, naiba na ang pananaw ng Diyos. Naiba na ang trato ng Diyos sa kanila. Diba? Parang jowa mo na dati nagmamahalan kayo, ngayon friends na lang kayo. Parang gano'n na nangyari sa sa mga Israelita na dating close kayo ng Diyos, ngayon hindi na tayo close. Sige, sumunod kayo sa kautusan. Diba? Gusto mo ng kautusan? O sige Halimbawa, ganito, no? Ito, kwento lang to. Example lang. Pero totoo to. Halimbawa, yung manager mo, jowa mo. Halimbawa lang to. Walang gantong story to. Pero halimbawa yung manager mo, jowa mo. Yung manager mo, pinakamagaling na manager sa loob buong kumpanya. Pinaka-boss. Siya yung pinaka-boss lahat. Pero jowa mo siya. Ang trato ng manager mo sa'yo ay special. Kahit na ikaw empleyado lang, pero mahal na mahal ka niya. Pero ikaw, gusto mo kasi, boss siya. Hindi, boss, kayo po yung boss na masusunod, boss. Kayong boss. Etong boss mo, nagtampo sa'yo. Ganun pala. Gusto mo pala, manager ang trato mo sa akin, hindi jowa. O sige, mula ngayon, manager na ang tatawag mo sa akin. Tatawagin mo akong ma'am, lagi kang maglalagi ng tamang oras, bawal ang late, mememohan kita, pwede kang ma-terminate. Ganun na nangyari sa Diyos at sa Israel. Nagmamahalan ang Diyos at ang Israel, pero ang Israel gusto kautusan. Ano nangyari? O sige, gusto nyo ng kautusan? O sige, mula ngayon, iba ng trato ko sa inyo. Sumunod kayo sa lahat ng utos ko. Diyos ako, tao kayo. Ganun na nangyari. Gusto nyo ako maging Diyos sa buhay nyo? O sige, Diyos ako. O ganun din ng mga ibang Kristiyano ngayon. Ang gusto nila, ang Diyos gusto sa ating biyaya. Pero ibang mga Kristiyano, mas banal pa sa Diyos. Hindi, Lord, ikaw ang aming Lord. Diba? Kaya tingnan mo yung mga simbahan nila, Lord na Lord si Lord. Pag nagkakamali ang membro, dini-DA. Kapag hindi kasal yung nagki-keyboard, hindi patatayuin. Pag nagturo ng iba sa tinuturo ng isang pastor, hindi patatayo ng 4 na linggo. O yan na. Ganyan ang tao. Ang gusto, kautusan. Ganyan ang church ngayon. Ang gusto, kautusan. Diba? Hindi ka lang naka-attend ng 2 practice ng worship team, hindi ka na patatayuin. Diba? By rules ang gusto ng simbahan. Ang emperor, pastor. Yan ang simbahan ngayon. Pero hindi po yan ang tinuturuan ng Bible. Hindi po yan ang church ng Bible. Diba? Hinding-hindi kung nagbibigay na buhay sana ng kautusan, ang tao ay magiging matuwid sa paningin ng Diyos, so magitan nito ay pagsunod niya dito. Ngunit ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay alipin ng kasalanan. Ayun sinasabi ko sa inyo kanina pa. Sa bagsak nating kalagayan bilang tao, tayo makasalanan. Kaya ang pinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus na ibibigay sa lahat ng sumasampalataya. Makasalanan ka, kapatid. Wala kang kakayanang gumawa ng mabuti. Ba't ka susunod sa kautusan? Ang sabi dito, no, ang lahat ng tao ay alipin ng kasalanan. Kaya't ang pinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Di ba? Tanggap nga ng Diyos ang tao ay makasalanan eh. Kaya dapat tanggapin mo rin ang tao ay makasalanan at tanggapin mo na ikaw ay makasalanan. Ngayon, pag natanggap mo na ikaw ay makasalanan, manampalataya ka kay Kristo para maligtas ka. Di ba? Kaya nga bago maborn na ginang tao, kailangan tanggapin niya muna na siya ay makasalanan, wala siya magagawa. Para madali niyang i-welcome si Kristo sa kanyang buhay. Di ba? Sabi dito na bago namating ang panahon ng pananampalataya, tayo'y kinulong ng kautusan hanggang ang pananampalatayang ito'y si Kristo ang naayag. Ito ay statement ng bilang isang Hudyo, si Pablo. Sabi bago daw dumating ang panahon ng faith, ikinulong tayo basahin natin sa English, no? Before the faith came, we were kept under the law. Ito yung sinasabi ko sa inyo, iba yung panahon ng faith, iba yung panahon ng law. Shut up the faith which should afterwards rebuild. Sa English, sabi dito, for this faith came, we're held prisoners by the law.
Lock up until the faith should be revealed. Excuse me. Nagiging Filipino accent na ako. Okay, ganito yan. No? Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, tayo ay kinulong ng kautusan. Hanggang ang pananampalatayang ito kay Kristo ay mahayag. Usapang relasyon kasi sa Diyos to eh. Dati ang relasyon nila sa Diyos ay base sa kautusan. Do this, do that, do this, do that. Ganun dati. Old Testament yun. Ngayon, nakalaya na raw sila. Totoo naman yun eh. Kapag lumaya ka na sa mga do this, do that, do this, do that para matuwa ang Diyos, talaga makakalaya ka. Ibang mga Kristiyano hindi lumalaya eh. Do this, do that kung hindi matutuwa ang Diyos. Do this and do that kung hindi magagalit ang Diyos. Do this and do that para matuwa ang Diyos. Lagi nilang dinadamay ang Diyos sa kanilang gustong gawin sa mga simbahan. Nalulugod ba ang Diyos sa ginagawa mong yan? Nanonood ka ng sine. Dapat ano ka muna bago kayo manood ng sine, magsimba muna kayo. Ganun ang mga turo ng church eh, no? Grabe. Sa unang tingin, oo nga no. 'Di ba? Deceiving pero may mali. 'Di ba? May mali do sa ginagawa nila, sinuturo nila. 'Di ba? Na hindi mo mapiplease ang Diyos sa iyong sariling sikap. Mapiplease mo lang siya sa magitan ng pananalig kay Kristo. Yun ang totoo nun. Kaya't ang kautusan ay naging tagapag-alaga natin hanggang dumating si Kristo upang tayo mabilang na matuwid sa magitan ng kanyang pananalig sa Kanya. Diba? Linaw-linaw ng Galatians na umiikot lang sa faith, works, through Christ. Diba? Laging umiikot dun eh. Laging masama ang works, laging maganda ang faith at ang bida si Kristo. Diba? Dito umiikot ang Galatia eh. Sabi ito ng kautusan ay naging tagapag-alaga natin hanggang sa dumating si Kristo. So ibig sabihin ang purpose pala ng kautusan para daling kay Kristo. Kasi magsasawa ka eh. Marirealize mo na hindi mo pala kayang sumunod sa Diyos. Then susuko ka na. Kagaya nangyari sa akin, sumuko na ako. Sunod ako ng sunod sa Diyos, di pala nakakalugod sa Diyos yung ginagawa ko. Akala ko nalulugod ng Diyos sa pinagmamalaki kong pagsunod sa Kanya. Ito aminin ko sa inyo mga kapatid, dumating pa nga yung time, sinisisi ko na ang Diyos, dumating yung time na yun. Alam nyo, no, talagang sa harapan ng pulpito namin sa Assemblies of God, nasa Assemblies of God pa ako nun. Ito, naririnig ng asawa ko to, natutulog kami sa may tapat ng pulpito. Tumayo talaga ako sa pulpito, sinabi ko, Panginoon, naglilingkod naman ako sa iyo, bakit ganito ang buhay namin? Ganun, grabe ako nun. Pinagmamalaki ko sa Diyos, hindi ko alam, pinagmamalaki ko pala sa Diyos yung ginagawa ko. Bibigay kami ng buong buhay sa iyo, buong oras sa iyo, nangako kami sa iyo. Pero bakit ganito ang buhay namin? Nung dumating yung grace sa akin, doon ko na-realize, pinagtatawanan ko lang ang sarili ko noon. Na mali palang sumbatan ko ang Diyos. Sa bagay, ang Diyos siguro, pinagtatawanan din ako ng oras na yon. Kasi nga, hindi ko pa alam na nasa maling covenant ako. Nung humataw na ako sa bagong covenant, ayun, umayos ang buhay namin. At doon ko na-realize, kaya pala, kahit anong gawin namin, hindi kami pinagpapala kasi umaasa kami sa mga gawa namin. Pero simula noong nanaligaw kay Kristo, sa Kanya ko inaasa ang mabubuting gawa ko at pagiging matuwid ko ay sa Kanya, perfect ang blessing ng Diyos sa amin. Grabe. Perfect talaga yung biyaya ng Diyos sa amin. Perfect ang kakontentuhan namin sa buhay ngayon. Katunayan, hindi na kami dumadaan sa mga problema at pagsubok na yan. Never. Sumula nung nagbago kami ng covenant sa Panginoon. Kasi nasa tama na po yung covenant namin. We are living by faith alone, by Christ Jesus, hindi doon sa mga mabubuting gawa namin. Kaya yun ang naging dahilan. Kaya ang Diyos, gano'n nangyayari. Pinapaboran tayo ng Diyos dahil kay Kristo. Ngayon, pwede rin mangyari din sa inyo to. Ay hindi pala pwede talagang mangyayari sa inyo to kung mananalig kayo kay Kristo. Pareho lang naman tayo ng pananampalataya eh. We have the same level of faith. Kaya subukan nyo, Kristo nyo iasa ang buhay nyo, hindi sa mga gawa nyo. Subukan nyo yun. Try nyo lang, kahit ilang buwan lang. Try nyo, makikita nyo ang pagbabago. And see the difference. Galatians 3:5, napahaba na po tayo. Ngayon, sumasampalataya na tayo kay Kristo. Wala na tayo sa pangangalaga ng kautusan. We are no longer under the law. We are now under by faith in Christ Jesus.
Dahil sa inyong pananalig kay Kristo, kayong lahat ay anak ng Diyos. Oo, di ba? Dahil sa inyong pananalig, dahil yung consequence daw ng inyong pananalig kay Kristo, kayo lahat ay anak ng Diyos. Ang pagiging anak ng Diyos pala ay pananampalataya kay Kristo. Kaya pag nag-i-evangelize po tayo, para sabihin natin, para kayo maging anak ng Diyos, kailangan yung manampalataya kay Kristo. Itong Galatians 3:26 na ito, i-kontra ninyo ito sa sinasabi sa John 1:12. Mali ang intindi ng pastor sa John 1:12. Ang John 1:12 ay bunga lamang ng pananampalataya kay Kristo para ikaw maging anak ng Diyos. Pagkatapos manampalataya kay Kristo, doon mo pa lang siya tatanggapin at kaya may karapatan ka na maging anak ng Diyos. Kaya ang tunay na pagiging anak ng Diyos ay pananalig kay Kristo Jesus. Period. Ayan sinasabi dyan. Galatians 3:26 to 27, ang buhay mismo ni Kristo ay sinuot sa inyo na parang damit ng mabautismohan sa Kanya. So anong bautismo to? Tubig ba to? Hindi po ba tubig to? Ang bautismo dito ay simbolo lamang na ikaw ay nabautismohan kay Kristo. Ang problema kasi sa mga ibang nagtuturo, pag may narinig lang silang baptism, akala nila tubig na. Eh ang baptism in the water, panahon lang na John the Baptist. Hanggang sa first part ng Acts. Pero sa panahon ni Apostol Pablo, wala na kayo marinig na water baptism. Ang bautismo sinasabi ito, spiritual. Kapag isinuot sa iyo ang damit ni Kristo, ikaw'y nabautismo na sa Kanya. Ito yung Kanyang righteousness. Kaya nga sabi sa 28, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego o mga Hentil, ang alipin, malaya, ang lalaki at babae, kayong lahat ay isa dahil sa inyong pagkipag-isa kay Kristo. May nagtanong sa akin, Brother Edwin, bakit gano'n? Sinabi mo na ang mga Hudyo ay maiiwan at mga ay hindi maliligtas sa rapture at mga Hentil na maliligtas. Hindi ko po sinabing gano'n. Ang sinasabi kasi sa Bible, tatlo kasi ang grupo ng tao, Hudyo, Hentil, Iglesia. Ang Hudyo, ito yung mga naniniwala sa kautusan. Mga Hudyo, lahi ni Abraham. Ang mga Hentil, sila yung mga hindi Hudyo. Pag sinabing hindi Hudyo, lahat ng bansa kasama dito. At ito po ay mga unbelievers pa. Pero once na ikaw ay Kristiyano na nanampalataya kay Kristo, kasama ka na sa ikatlong grupo. Wherein ang iglesia, ang church. Ngayon, kahit Hudyo ka, kahit hindi ka Hudyo, pag nanampalataya kay Kristo, kasama ka na sa iglesia, sa simbahan, sa church. Kaya ito yung sinasabi rito, no? Kayong lahat ay isa dahil sa inyong pagkipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo kay Kristo, ito maliwanag dito, kayo'y lahi ni Abraham at tagapagmana ng pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos kay Abraham ay buhay na walang hanggan, pinagpalat, pinaburan. Pag nanampalataya kay Kristo, kayo rin ay tagapagmana ng pangako ng Diyos at kayo ilahi din ni Abraham. Yung po meaning nun. So ang big idea sa chapter 3 na to, ito lang. Kapag nanampalataya ka kay Kristo, maging kagaya mo si Abraham at yung pangako ng Diyos kay Abraham na pagpapalain ng lahat ng bansa, kasama ka ron. Dahil kay Kristo. Yun po yung big idea po rito. So yun lamang po, maraming salamat sa pakikinig. Sorry po, ang haba po ng preaching ko. Lord, I'm so sorry. But I will give the chances sa mga magtatanong at hindi rin na-record yung kanina, pagpasensya nyo rin po. Sumobra ang saya ko at excitement. So, I will open now the chat. Mauna na lang uli. So, start na po, mauna. Magsalita lang po ng amen. Okay, unahin ko po si Ryan Cueva. Sir Ryan Cueva, pwede ka na po magtanong. Hello po. Sige po, Ryan Cueva. Go ahead, Sir Ryan. Hello po, Pastor. Sorry po, hindi po ako si Ryan Cueva. Yung asawa ko po si Ryan Cueva, yung Carissa Zerudo po. Nagkapalit po kami ng account. I'm sorry po. Okay lang. Sige lang po. Kasi po, ang tanong ko po kasi, Pastor, good evening po. Good evening po sa lahat. Kami po ay kinasal nung December lang po. Sa mayor lang po. So para for the legalities lang po talaga na maging legal kami for papers, mga ganyan po. So nagpakasal kasi
OFW po siya and 1 month lang po binigay na leave sa kanya. So sa mata ng tao, legal kami. Sa mata ba ng Diyos, illegal pa rin kami? Hindi pa rin ba kami kasal? Hindi pa rin ba kami blessed? Parang ganun po, Pastor. Yun lang po ang tanong. Ito kapatid, no? Kung ako ang tao 'di ba? Kung kami mga nakikinig sa iyo ay nauunawaan ka namin, bakit ang Diyos ba hindi kaya kayang unawain? 'Di ba? 'Yun ang una doon. Ang una diyan, kung ang tao ay nauunawaan ka kapatid, kung akong tao nauunawaan kita, bakit kaya ang Diyos hindi? Tandaan niyo po to, no? Yes, meron tayong batas na kailangan nating sundin. Kaya nga lang, ang batas na to ay depende kung saan bansa ka nakatira. Kasi meron kang bansa talaga, pwede ka mag-asawa ng marami. Meron ganun Di ba? Pero hindi naman tayo Muslim, hindi naman tayo ganun. Tayo po ay Kristiyano. At nasa Pilipinas ka, kung inasikaso mo naman ang iyong kasal, sa mata ng Diyos, naniniwala ako na ikay kasal na kasi ang Diyos alam niya ang future. Pangalawa, sa mata lang ng tao yun. Diba? Tandaan niyo po, no, ang pagiging mag-asawa po ay wala po sa papel. Ang pagiging mag-asawa po ay nasa buhay. Meron nga mag-asawa, nasa papel, ang gulo ng buhay. Diba? Sa Pero mata ng tao, Pastor, hindi po kami kumbaga bas-bas sa simbahan, ganun, hindi po pastor yung nagkasal sa amin, hindi po pare yung nagkasal sa amin, kumbaga mayor lang po. So, pero sa tingin nyo po, bas-bas po lang pa rin po kami ng Panginoon, loyal naman po kami sa isa't isa, ganun po. Basahin natin ng may verse tayo dyan, pakita natin ng verse. Romans chapter 13. Ito sabi mo, mayor lang. Lang daw sa kanila, mayor lang. So, basahin natin. Sabi dito, Romans chapter 13 verse 1, ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng pamahalaang umiiral. So kung kayo ay kinasal sa legal na pamamaraan sa mayor mismo, di ang Diyos ang galing sa Diyos din yun. Maliwanag sa Bible na walang pamahalaan, walang iniligay ng Diyos na mayor, presidente, gobernador, anumang civil government na nag-e-exist na hindi galing sa Diyos. So ibig sabihin, kapatid, legit na legit ang kasal mo sa mata ng Diyos. Thank you po. Thank you po, Pastor. Salamat sa pagbaliwanag po. Salamat po. Bible ho may sabi ho kasi. Ang tao lang po ang nagsasabi na hindi kayo legal kasi hindi sila nag-aaral ng Bible. But if you see here, Romans 13 verse 1, walang pamahalaan na hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng pamahalaang umiiral. Kaya kung sino man yung mga nakaluklok sa pamahalan ngayon, kalooban ng Diyos yan. Matagal na po namin kasing gustong itanong yan, Pastor, kaso wala kaming malapitan, kaya glory to God po, binigay kayo sa amin. Glory to God ho talaga kasi ang Diyos ho may sabi ho. Tsaka pangatlo, mga kapatid, bilang tao lang. Ako naiintindihan ko kayo. Kasi biro mo, kasalanan nyo ba yung mga sitwasyon na hindi naman inaasahan? Kasalanan nyo ba malagay sa isang sitwasyon na hindi nyo naman kagustuhan? Di ba? O yung tao mapanghusga, pero kami hindi. Ako hindi. Ang Diyos hindi. Tsaka pangatlo, Diyos ko, mayor yan guys. Be proud. Legal yan. Kami nga ng asawa ko, kinasal kami, hindi sa pastor Kinasal kami, saan ba mahal? Mga ninong namin, mga pulis. Civil din kami. Legal. So, ibig sabihin. Maraming salamat po, Pastor, kasi hindi po kasi hindi po kasi nalilinawan yung isip namin about dyan kasi na kultura kasi natin mga Pilipino dapat ikasal sa simbahan para maligal. Iyon naman pala, nalinawan kami na by the sight of God, ginagrant niya pala din yan kasi according nga dun sa Romans 13:1,
Legal din po pala. Salamat po. Si Eva at Adan nga, hindi naman kinasal. Wala naman silang garden wedding. Yun nga po. Oo. Yun po. Kasi ang halaga kasi, nagmamahalan kayo, maayos ang inyong layunin, may mga plano kayo sa buhay. So, ibig sabihin, secondary lang yung mga papers. Kasi kailan man tayo mayroong papel, para sa mata ng tao, hindi naman tayo awkward. For legalities lang po sa mata ng tao po. For social purposes, for legal documents, yan ang purpose niyan. Pag halimbawa regarding sa mga conjugal properties, advantage po nakasal tayo. Yun po yung advantages noon. Pero yung sabihin mo na sa mata ng Diyos, ang Diyos po ang nagbibigay po ng pag-ibig sa tao. 'Di ba? Kung mahal mo ang asawa mo at nagmamahalan kayo, alam naman galing sa demonyo yung pagmamahalan niyo. Galing sa Diyos ang pagmamahal. 'Di ba? Pangatlo, alam ng Diyos ang future natin, alam ng Diyos na malinis ang motibo nyo. At saka pang-apat, bayad na po ang kasalanan natin. Banal tayo sa mata ng Diyos kahit anong gawin natin. Amen. Yun ang maganda ron. Marami po, Pastor. Marami pong salamat. Maraming salamat po. Sige So po. yun lamang po ang advantage natin. Kapag naka-Kristo tayo, kahit anong gawin nun natin, banal pa rin tayo sa mata ng Diyos. Pero I'm not telling you, guys, na umabuso tayo sa kasalanan. At itong mag-asawa na ito ay sa mata ng Diyos, banal sila. Kagaya rin natin. Pero meron talagang kailangang asikasuhin legality. Legality, swak din naman sila sa sa qualification na may pagpapalaan ng Diyos. Nagkasal sa kanila mayor. So, sino ba ang mayor? Sabi rito, mula sila sa Diyos. Di mula sa Diyos din ang mayor. Diba? Ganun lang po yan. Maraming salamat po sa tanong. Pagpalain po tayo ng Diyos patuloy. So next po, 9:39. Pagpatuloy po natin. Sana makalima man lamang. Ma'am Carlota Alfonso, go ahead po. Pwede na po kayo magtanong. Ma'am Carlota Alfonso, ma'am, pwede na po tayo magtanong. Magandang gabi po, Pastor. Magandang gabi po. Pastor, yung tanong ko po, medyo malayo. Di ba po, Sige po. yung New Heavens ay bababa sa huling araw. Pagtapos na po lahat ng mga pangyayari. Sa bayang Israel po ba siya bababa? Magandang tanong po yan. Pero yan po ay... Pastor, medyo malayo yata sa Philippines. Apo, ganito po yan, ma'am. Ganito po yan. Basahin po, spoiler na lang, pero kasi ito, tatalakayin po natin to sa part 15, yung kahuli-huli ang chapter ng Katapusan ng Mundo series. Pero bigyan ko yun ngayon ng idea, yung mundo po na yung mundo po na ibababa ang bagong Jerusalem ay hindi po yung Jerusalem ngayon. Kasi po, nasa ibang mundo na ho tayo. Kaya yung katapusan po ng mundo ay biblical. Saan sa Bible? Basa tayo Bible para sigurado. Sabi rito, no, eto, Revelation 21 verse 1. Sabi dito na pagkatapos nito, nakita ko isang bagong langit at bagong daigdig. Wala nang dating langit at daigdig at wala na rin ang dagat. Ang linaw, sabi nila, yung pamagat mo na katapusan ng mundo, hindi totoo yun, hindi matatapos ang mundo. Really? Ano to? May katapusan ng mundo. Itong Earth, itong Terra Air 2, itong planeta natin, may katapusan to. Ito, sabi nga rito, no? Pagkatapos ito, nakita ko isang bagong langit, bagong daigdig. Wala na ang dating langit at daigdig. Wala nang Earth. Wala na ring dagat. So, ibig sabihin, bagong planeta na to. Ito yung sinasabi nyo, at nakita ko ang banal na lungsod na bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Maganda at bis na handa siyang pasalubong ng lalaking kanyang pangapangasawa. Tingnan niyo yung symbol dito. Yung bagong langit, bagong lupa pala, it is a church. It's the bride of Christ. Kaya nga bride of Christ ang pangalan ng channel ko Kasi nga, this is a future na ating magiging kalagayan balang araw. Being a bride of Christ. Ito po yun.
So, spoiler na lang po, paliwanag ko na lang po ito sa Katapusan ng Mundo series, hayaan nyo na lang po ipaliwanag to. Pero binigyan ko kayo ng idea na ang tanong ni nanay na ito ho ba ay Israel? Ay hindi na po, iba na ho. Iisa na lang po tayo ng lengguwahe rito, pare-pareho na ho tayong isang lahi. Wala na ho, iisang government na lang ho tayo, wala na pong Israel. Pinangalanan to ng Jerusalem, kaya ito pinangalanan kasi nga para maging para na lang sa pangako ng Diyos kay Abraham na sa magitan ng lalahi mo pagpapalain ko ang lahat ng bansa. Kaya yung Jerusalem dito to the honor na lang sa lahi ng mga Hudyo. Pero it doesn't mean na lahat tayo ay Hudyo na. Kasi maliwanag dito na we are glorified body, isa lang po tayo. More on this sa ating part 15 paabang na lang po. Pero ang idea dito, ang sagot ko po dito ay ibang tao na po ito. Ibang lahi, ibang sama-sama na ho tayo dito. Wala na pong mga bansa-bansa ho dito. Pinangalanan lang ng Diyos na pinangalanan lang po ng Pastor. Ano po, nanay? Sige po. Maglalaho po pala ang earth, Pastor. Ayun po sa Bible po may sabi rito, no? Nakita ko ang isang bagong langit at ang bagong daigdig. Sabi may bago. Kung may bago, may luma. Ano yung luma? Itong earth. Ito bago. At sinabi rin sa Revelation chapter 20, sa maliwanag din dito, no? Dali lang Ito rin, no? Sinabi rin din sa Revelation 20 verse 11, pagkatapos ito ay nakita ko ang isang malaking tronong puti na nakaupo sa doon. Naglaho ang lupa at langit sa kanyang harapan at hindi nang nakita pang uli. Wala na. Mawawala pati universe. Yun po yung sinabi rito. Yun ang nakaka-amaze. Paano gagawin ng Diyos yun? I don't know. Kasi malayo pa ho to. Hindi ko na lang ho to mahuhulaan. Yung sa Great Tribulation, kahit paano nahuhulaan na natin Pero ito, malayo pa ho to, kaya wala tayong idea. Pero ito sinasabi ng Biblia, maglalaho itong daigdig na to. Kaya yung katapusan ng mundo ko na pangalan, totoo po yun, may katapusan ng mundo, guys. Yung mundong binabanggit ko rito, yung mundong ginagalawan natin. Pero papalitan ng bago. Kaya yung nagsasabi sa akin na hindi totoo yung sinasabi yung katapusan ng mundo, walang katapusan ng mundo, tao lang nagbabago. O really? Basa ka ng Bible mo, kapatid, ito Bible. Sabi rito, no, naglahaw ang lupa't langit. At sinabi rin di sa 22 nga kanina, bagong, yung pala, kaya pala naglahaw kasi papalitan ng bago. Bagong langit at bagong daigdig. Di ba? Tawa si Michael Dapdap. Di ba? Yun po yung mga kapatid. Alam nyo, ginagawa ko lang katawa-tawa kasi nga, kasi nga, gusto kong maintindihan natin lahat. Ang salita ng Diyos ay mahiwaga. Dapat binabasa ho ng karamihan. Nakakalungkot kasi marami po mga Pilipino hindi nagbabasa ng Biblia, tira ng tira. Hindi nila alam yung sinasabi nila. Kasi nga, hindi na ituro sa simbahan itong mga bagay na ito. Kaya yun po, gusto kong paalam ng Diyos sa inyo na may katapusan po ang mundo, pero in the future, iisa na lang po tayo ng lengguwahe, iisa na lang po tayo ng bansa, at ang pinaka-capital city ng Jerusalem na ito ay nasa kalagitnaan siguro ng bagong langit. Ang pangalan ay Jerusalem. Napakalawak nitong city na to kasi alam niyo po, sa Revelation chapter 22, binanggit dito yung mga kristal, kung ano itsura ng lunsod. Wala po makikita nakikita nila ang kanyang mukha, masusulat sa kanilang noong kanya. Do'y wala ng gabi, hindi na rin nila nangangailangan pa ng ilaw, ang liwanag ng araw. Grabe langit Iba yung itsura ng langit dito. Diba? Meron din tree of life. Diba? Meron ditong maagos sa gitna ng lansangan ng lunsod, yung river. May kristal. Grabe, itsura may river of life na sinasabi. Pinakita sa akin ang hangin ng tubig nagbibigay buhay. I don't know kung ito ay literal o spiritual. We will study it sa last part ng Katapusan ng Mundo series natin. So, hindi natin pwedeng ihalin tulad yung bagong Jerusalem na sinasabi sa Bible
doon sa Jerusalem ngayon. Hindi po yan. Ibang Jerusalem po yung binabanggit po ng Bible sa Revelation, nanay. Okay po ba, Mami? Nanay Carlota? Opo, salamat po, Pastor. Papalain po tayo ng Diyos. God bless po. Si Rosemary Jacinto, go ahead, Miss Rosemary. Pwede na po tayo magtanong. Pastor. Charito ulit, Pastor. Ganda gabi ho. Magandang gabi. Simple lang. Simple lang yung tanong ko sa Pastor. Tungkol dun sa, kasi napakinggan ko ulit yun, yung, nyo nung mawawala ba ang kaligtasan? Sige O po. mabubura ba ang pangalan sa Aklat ng Buhay? Opo. Ang tungkol lang dun, kasi may verse dito na doon tungkol sa payag na sinabi niyo na, ano ba yung payag 30 na, sasamba sa kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa, maliban sa mga taong ang pangalan ay naisulat sa aklat ng buhay mula pa sa nilikay sa libutan. Ang sabi niyo, at saka yung isa, tapos dalawa yun, hindi ko na yung verse chapter 17 yata yun. Dito sabi niyo po sa dun sa mga aklat ng buhay, lahat na naisulat dun is hindi na mabubura, at saka lahat na nakasulat sa aklat is lahat ligtas na po. That is masasama na sa rapture, sabi niyo po, di ba? Naintindihan ko noon po. Tapos yung dun sa isa na hindi naisulat sa aklat ng buhay, yun yung sasamba sa Antikristo. Ang tanong ko lang po is, yung mga, kasi sabi niyo po, di ba yun yung mga lahat na nakasulat sa aklat ng buhay is masasama sa rapture. Paano naman po yun yung mga maiiwan dito, katulad ng mga Hudyo, ng mga maging tribulational saints po. Naisulat din po kaya sila dun sa simula o yun kasi naiwan sila dun, ginawa nila yun nananampalataya sila, kaya isusulat pa lang sila dun sa panahon na yun sa aklat ng buhay, o talagang naisulat na sila nung sinulat, nakatakda lang sila, naiwan sila dun. Yun lang gusto kong malaman po na maliwanagan. Opo. Ahanga ako sa iyo, kapatid, na talagang napakagaling mo talaga magtanong. Magaling ka magtanong, Brad, magaling. Okay, good. So ganito po yan, kapatid, ganito ang ibig mo sabihin, ang ibig mo itanong. Ang ibig mo itanong, kung ang tao ay nakatakda na maligtas, kaya naman kasi nakatakda kasi nakita na ng Diyos ang dulo ng buhay mo. Kaya bago pa nilikha ang sanlibutan, sinulat na ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Yun kasi ang nangyari doon. Pero bakit nga naman paano daw yung mga maliligtas na tribulation saints? Kasi meron din tribulation saints sa maliligtas, di ba? At pati mga Hudyo po, di ba? May mga Hudyo maliligtas. Ngayon, kung sila yung nakatakda, ba't ba sila naiwan? Yun ang tanong mo, Tama ba ako? Okay. So, ang tanong, kasi nga ganito, nakita rin ng Diyos ang buhay nila sa kabila na hindi nila tinanggap si Kristo nung panahon na nag-rapture. Pero yung dulo ng buhay nila, nakita ng Diyos na ng buhay nila na, ito pala, sa tribulation age, ay hindi magpapatatak. So, nilagay na rin ng Diyos ang pangalan nila sa aklat ng buhay. Nakatakda rin sila. Kasi tandaan po natin, nakita ng Diyos yung dulo. Dulo. Yung kalagitnaan ng buhay ng tao, hindi naman binabase ng Diyos na, halimbawa, ngayon hindi ka ligtas, tapos nag-rapture, hindi ka naligtas, hindi ka na rapture. Pero nakita ng Diyos ang dulo ng buhay mo, nasa 7 years tribulation, hindi ka nagpatatak, kaya ligtas ka pa rin. Kasama ka sa itinakda. Ang sinasabi ko kasi, yung dulo ng buhay natin, nakita na ng Diyos yun. Bago ka mamatay, bago ka lagutan ng hininga, o bago mag-rapture, sino ang pinananampalatayanan mo? Yun ang nakita ng Diyos. Ngayon, whether na kung saan panahon ka pa, kahit sa panahon pa ng church age,
sa panahon pa ng tribulation age, as long na ikay ligtas, sinulat ng pangalan mo sa aklat ng buhay. Kasi ang usapan dito, sinulat na ng kordero, yung mga naligtas. Ngayon, di naman sinasabi diyan na sinulat ng Diyos yung mga hindi, yung mga na-rapture lang, hindi. Ang pinag-uusapan dito, naligtas. Okay po. Okay. Okay. So, Okay po. Yun po. pero kapatid, payo ko sa'yo, huwag kang magpapaiwan. Mahirap yun. Po. Tama. Ano talaga yun. Kaya dito dito nga ako na ano sa ano nyo eh. Sa lahat na napakinggan ko na Bible sa YouTube sa inyo dito sa inyo po ako na talagang dito sa Full Grace ako na talagang naiintindihan ko yun na parang nasa sa puso ko sa nyo, sa preaching nyo. Maging kay Pastor Bishop Emmy. Sa inyo ko rin nakita si Bishop Emmy. Kayo talaga yung unang nakita ko, tapos nakita ko na nagpo-post din kay Bishop Emmy. Napapakinggan. Bagamat namin ikinaaniban ako na hindi Full Grace, gusto ko rin ng payo nyo kasi lang mahaba ho tayo. Bagamat namin kinaaniban ako, pero nasa puso ko si parang Full Grace na yun po. Glory to God po, mga kapatid. Sa Diyos pong papuri kasi kami po ay kagaya nyo rin na nauna lang kami siguro nakaintindi, pero the point is, isa lang ang ating finish line. Ang finish line natin, lahat tayo ay maliligtas, marapture. At ating sa langit, si Kristo pa na may tataas. Oo, maaaring kami ginamit, pero the point is, hindi rin kami, kasi ang nagligtas sa atin si Kristo. Pero tinatanggap ko naman yung pagpalamat mo. Salamat din kapatid. Pero the point is, ito talaga ang salamat. Salamat talaga sa ginawa niya. Dahil sa kanya, hindi kayo maliligtas, hindi tayo maliligtas. So, buti na lang nagising tayo. Yun ang point doon. Lahat tayo nagising. Buti na lang nakalayo. Okay. So, meron pa isang tanong. Diba? Simple lang. Sige. Pag ito tanong ng asawa ko to. Pag halimbawa na rapture tayo na sila, magkakakilala pa ba tayo lahat? Halimbawa, yung mga ninuno natin, lolo't lola, kilala pa ba natin sila? Magkakakilala pa ba tayo? Halimbawa, yun po. Oo naman. Tayo pa rin. Ito pa rin. Kung ano yung isin natin nung na-rapture tayo, walang pinagbago. Nabago lang yung katawan natin. Nabago lang yung... Tayo pa rin. Ibig sabihin yung mahok ng ina, Kagaya ko, mahilig ako mag-collect mahilig ako manood ng anime, malamang ganun pa rin ang ugali ko sa langit. Mahilig pa rin ako manood ng anime. Ganun pa rin, walang pinagbago. Walang pinagbago, kapatid. Kasi ang usapan sa Bible, bibigyan ka lang yan ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, pag sinabing buhay na walang hanggan, yung buhay mo tuloy-tuloy. Sa atin, ganun din. Kung buhay natin tuloy-tuloy, ibig sabihin, pag namatay ka at na-rapture ka, o kaya naano ka, ikaw pa rin, yung pa rin. Diba? So, yun yun. Alam mo, kapatid, ang mawawala lang sa atin, yung nasa ng laman. Ito, mga kapatid, pag tayo ay nasa langit na at na-rapture na, nabalitan na yung katawan natin, ang mababago lang sa atin, simple lang. Mawawala po yung kasarian natin. Wala nang babae at lalaki. Lahat po tayo ngayon ay isa na. Wala na po tayong kasarian. Wala nang bakla, wala nang tomboy, wala nang babae at lalaki, wala nang gano'n. At yung pagnanasa natin bilang laman, 'di ba? Tayo mga tao, 'di ba? May pagnanasa tayo na ito, usapang lang. Pagnanasa bilang tao, 'di ba? Yung para magkaanak, mawawala po 'yun. Sabi ni Jesus 'yun. Kasi sabi ni Jesus, sa langit, wala nang asa-asawa. Para lang tayong mga anghel. Yun ang sinasabi niya. Sa pinanampalatayaan ko yung sinabi ni Jesus. Na wala na yung pagnanasa ng laman. Wala na po yun. Kasi nga po, yun lang yung kasi nga, hindi na yung katawan natin lupa. Itong katawan lupa natin kasi, weak to, mahina to Tsaka ito, may kasarian tayo. So, ang lasa ng katawan natin ay mag-produce ng maraming tao. Pagdating sa langit, pag glorified body na tayo, hindi na ganun ang katawan natin. Yun lang yung pinagbago. Pero yung ugali natin, yung mga hinaing natin, yung mga frustration natin dati, yung
yung inis natin minsan sa kapwa natin, nandun pa rin. Ganun pa rin. Walang pinagbago kasi ang usapan dito, binigyan ka lang ng buhay na walang hanggan. Yun lamang pangako ng Diyos. Pero di naman yan sinasabi na pati personality mo babaguhin. Di po totoo yun. Ba't ka panilikha ng Diyos? Di ba? Kung babaguhin ka rin lang. So, yun lang. Okay. Thank you, Pastor. Okay. Tanong ko lang, kailan po ba ulit yung katapusan ng mundo nyo? Ito, November na po ba, maano? Oo, pasensya na kayo mga kapatid. Kasi itong dalawang vlog na na-vlog natin ay requested lang po. Ang dami ko kasi nag-request sa akin, kaya pinagbigyan ba po natin. At nakita ko naman maraming nanood. Salamat sa mga nanood. Yung katapusan po ng Mundo Part 11. Yung katapusan po ng Mundo Part 11 po natin ay mariresume po yan ng first week of November. Kasi magbabakasyon pa ho kasi. Tapos ang inyong lingkod ay dadanas po ng kanyang kaarawan. Happy birthday. Parang gusto ko. Sorry, na birthday. Happy birthday, Pastor. Salamat po. October 25. Papahinga lang ako sa dali mga ilang araw. Tapos resume tayo sa katapusan ng mundo series. So, yun lang po, I think. Thank you. We already done. Salamat po. Salamat sa iyo, Angelo, sa tanong mo. Okay, Salamat thank you. po. Advance happy birthday. Happy birthday, Charito po, Pastor. Maraming salamat. Happy birthday po. Maraming salamat. Happy birthday. Magandang araw. Sa burger. Salamat po. Salamat. So, maraming salamat po. Tapos na po ang ating gawain. Hanggang doon na lang po muna kasi siguro tayo. Sayang, ipagpaunman ninyo po kung napahaba po ang ating pagtuturo kasi napakahalaga po ng Galatians chapter 3. And I hope na may natutunan po tayo ngayon. Ang mahalaga po ngayon, tayo po ay nasa Diyos. We are Charito, pinagpalat, pinaburan. Maraming salamat po sa lahat. Thank you, Pastor. Charito po sa lahat. Charito, stay blessed po. Charito, thank you po. Happy birthday, Pastor, in advance. Salamat po. Salamat. Salamat po. Salamat po. God bless sa inyo. Stay blessed po. Charito po. Charito rin po. Salamat po. God bless.